Okay, so kasi hindi ko nadala yung isang baraha ko sa Real Talk episode natin, no? Nagkakaroon ako ng acid reflux. Ito yung gagamitin natin. No, kukuha ako dito ng isang baraha at yun yung pag-uusapan natin sa Real Talk natin ngayon. Okay, dito. Decision talaga, o di ba? Ngayon, gumawa ka ng desisyon mo sa buhay. Kung ikaw ay maraming problema at gusto mo magkaroon ng solusyon, desisyonan mo. Huwag kang magdalawang isip. Magpa-reading ka, magpa-ritual ka, magpa-cleansing ka. Dahil andyan yung pagkaano mo yung mga stressful decisions mo, may mga oppositions mo, yung mga divided na loyalty. No, ito yung punto na anin ba uunahin ko, 'di ba? Kasi kung tama lahat ng desisyon mo na ginawa, bakit magpahanggang ngayon problema mo pa rin 'yan? So, ibig sabihin, lahat ng choices mo noon, nung nakaraang buwan, nakaraang taon, at nakaraang linggo at araw, hindi tama. So, pag-isipan mo, kung lahat ng desisyon at lahat ng problema mo ay ganun pa din, may mga mali kang napili noon. Dahil, real talk natin, no, yung desisyon mo, 50-50. So, kung ikaw yung tao na, halimbawa, gusto mong maging masaya, gusto mong maging magaan ang takbo ng buhay mo, gusto mong ayusin yung love life mo. Pero dahil sa dami ng taong involved, nag-aalinlangan ka. Kung ikaw naman ay isang negosyante, ang dami mong isinalang-alang. Pero bakit ganun pa din ang problema, 'di ba? So ibig sabihin, kapag nakita mo yung video na ito isang go signal na makinig ka na. Dahil kung hindi ka nakinig noon, wala ka nang talagang patutunguhan ngayon. At hindi lahat ng tao aamin. Katulad na lang sa mga naritual kong iba, na binigyan ko ng warning, hindi na nakinig. Nung nangyari na, tsaka bumalik. Yung iba hindi talaga bumalik, hindi umamin. Pero, alam nila deep inside na meron silang mga wrong choices. Kasi pinalipas nila Meron akong na-reading na sinabi ko sa kanya, gawan mo ito ng paraan ngayon. Kasi kapag hindi mo ito gawa ng paraan ngayon, lalala siya sa susunod na mga pagkakataon. Ayun, lumala. Ibig sabihin, mas lumaki at lumubo problema niya. Ngayon, kung ikaw ay nadaan sa ganyang sitwasyon, siguro ngayon, magdesisyon ka, magpa-reading ka, magpa-cleansing ka, dahil tambak ka sa problema. Kasi masyado tayong isolated, sarado ang utak para makinig sa advice ng ibang tao, lalong-lalo na sa reader. Kapag ako nagsabi sa inyo ng ganyan at hindi nyo sinunod, tapos huli na ang lahat, or minsan may pagkakataon pa, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi nyo pinapansin. Dami nyo ng dahilan, dami ng, excuses. Yan ang desisyon na nagbibigay sa inyo ng pag-aalinlangan din na makamtan. Kasi kapag ikaw hindi ka ready, paano pa maging ready yung universe na ibigay sa iyo ang blessings kung ikaw mismo hindi ka handa, no? Na i-lay down yung baraha mo. So yung solusyon mo dyan, i-lay down mo baraha mo, i-lay down mong katotohanan, gawin mo ng buong buo para buong buo din yung balik sa'yo. Kasi kapag yung paniniwala mo 50-50, ay 50-50 din lahat, 'di ba? Ganun lang lahat 'yon. So, real talk, kung gusto mong buo ang solusyon, buo din dapat ang lakas mo na i-decision mo 'yan, iparitual mo, ipatanggal mo, o kung ano pa man yung kailangan, 'di ba? Kanya-kanya. So, mag-decision ka na hanggang ngayon, message, PM ka, or whatever. Please do support as well my YouTube channel at saka yung Facebook ko. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye!